Bible tayo kay Jeremiah chapter 8. Jeremiah chapter 8. I stand the whole chapter. Pray because of 22 verses. We still have time. So beginning verse 1, let us read it all together. At that time, saith the Lord, He shall bring out the bones of the kings of Judah, the bones of the princes, and the bones of the priests, and the bones of the prophets, and the bones of the inhabitants of Jerusalem out of the graves. And he shall spread them before the sun and the moon in all the hosts of heaven. He have loved, and whom he have served, whom he have walked, whom he have sought, and whom he have worshipped. They shall not be gathered nor be buried. They shall remain for down to the face of the earth. The dead shall be chosen rather than mine, by all the physical of them that remain from the evil family, which will remain in the places whither I have driven them, saith the Lord of hosts. Moreover, thou shalt say unto them, thus saith the Lord, shall they fall and not rise? Shall they turn away and not return? Why is people whose Jerusalem is living back by particular backsliding? They hold fast deceit, they refuse to return. I look at the word, but he speak not aright. The one repented evil to wickedness, saying, what have I done? Therefore return to his course, as the horse rushes into the water. Yet his door from the heaven knowing not the appointed times, and the turtle that remains in the soul observe the time of their coming. But my people know not the judgment of the Lord. How do you say of your wives, the Lord is with us? No certain in vain made me, the pain of this price is in vain. Once we are ashamed, we are slain and taken. Though they have rejected the word of the Lord, and that wisdom is in them. For everyone from the least given unto the greatest is given to the wisdom, and the prophet given to the greatest everyone dealeth falsely. For they have heard the word of the daughter of my people slightly saying, peace, peace, when there is no peace. For they are ashamed when they have committed abomination. Nay, they were not all ashamed. Together with the blush, therefore, shall they fall among them and fall in the fire. There will be pleasure is on their pastime, saith the Lord. I will surely consume them, saith the Lord, and there shall be no praise for the vine. There are things in the fig tree that the trees shall be in the sea. Even them shall pass away from them. Going to his instead, seven yourselves, and let us not return to the fences, and let us be silent. The Lord God hath put us to silence, and given us water from out to drink, because we are saving his Lord. We look for peace, but no good gain, for a time of fear, and behold trouble. The survey of the sources were burned and done, the whole land people as the sound of the night is true ones. For they are counted of the whole land, all that has been. You see those that will doing. For behold, I will set servants and cockroaches on you, which will not return. Indeed, the mighty say the Lord. And I will fulfill myself from his sorrow, my heart is faint in me. Behold, the voice of the cry of the daughters of my people, because them that dwell afar from him is not the Lord in Zion, is not currently in her. Why have you provoked me to anger with the graven image, with the strange bodies? The harvest is past, the sorrow is good, we are not saying. The Lord of my people, I heard, and blood, tonight will take an hold of me. Is there no balm in Gilead? Is there no Christian there? Where is not the help of the daughter of my people? Recover. Kaya ako Diyos, iti papatayawan, papalit sa iyo. Thank you so much para makikita ng bisita sa Gimay. Makikita the kids. Nagtatagyan na nagsulti na yung people, high schoolers, and makikita ng teachers that we have today. So, yaman kami, iti imayan yung tatang sapa. But iti minsay tatang, but ito yung libro, iti Jeremiah, because we have been studying this I think it was 2 months ago, and alternatively, we use other books, and today we are now in chapter 8. So iti title na ito yung minsay, but what was spoken of in verse 22, Lubang in Gilead. The title is Lubang in Gilead. So
So amo tayo nga itigilyan ket isu ijay ili nga napanan dagitoy da nga katao nga kayat da nga irugimanan nga bangunan iti tribo iti Benjamin. So iti nasawa iti remnants iti Benjamin men jay da nga napandaikaman ito'y nailig at mabirukan ijay buwag asidog iti buwag kaabay na iti ili nga pinili iti half tribe ni Manasseh kanya tribe ni Reuben kanya Gad. So they are located outside the promised land. Noapay nga Gilead daytoy ket iladadawan ni Jeremiah nga adu iti mangpanaw iti lugar nga pinili niya ko Dios kinyaga ket isuruton da ket jaygunada nga mas comfortably, mas maymayan, mas greener pasture. Ngayon makita tayo ditoy na ibagbaga ni Jeremiah kinyada lubang in Gilead, lubang ket hiling. Awan iti hiling. Saan lang nga hiling? Awan kadi iti panag-asinso ijay Gilead. Awan kadi iti makaagas ijay Gilead. Apay nga saan ka kaya nga agasan iti Gilead na kayo. Apay nga Gilead iti naisuratan na ibaga dito because Gilead symbolizes a high place, a place of worship. So nagito'y na matatao yung akyos ni Jeremiah na insukat da dyan lugar na pinili niya po Diyos nga dyan ako mga dayaw nun saan na nga kayat kung napanda ijay Gilead. Kata nga umay iti didigra, umay iti problema kat birukon da iti ima ni Apos. Iso nga siningir ni Apos iso da babaan iti prophecy ni Jeremiah. Apay akan nga makaagas di Gilead? Apay saan nga makaagas di trabaho? Saan da ka nga pabaknanan di trabaho? Saan da ka nga ikat iti contentment? Saan nga pasardanan iti problema? Dahil nabanbanag nga ikam iti priority ng siya kuna iti Diyos. So dahito iti gundaway nga tunggal may sa kuma kada tayo katag panunot. Noon niya dahil ito'y da nga ipangpangruna tayo. Because even me, when I was preparing this message, I cannot stop to shed my tears. Why? Because lahat ng sintomas na may sakit na terminal ill person ay nasa akin. Ikitak niya fingernails ko at dadagay na linyana. And then ang dadagay ito na bigla na tugtubong magatil-gatil dyan ikot. And then dyan perinyal na panagsakit itisak. Kung yaman at latata, hindi na ito yung nagundaway, makakagdirah ka na kayo. But I was bedridden just after our prayer meeting. Gana hindi kalman. And I have to stand up because there is a work awaiting for us in Jai Pangasinan. Masapol na sarap Jai, hot water to ease the pain in my legs. Pagdating nga yung problema na nakita dito yung kakapsan. Saan ko nga mo, no siya tinanggalin. Ngayon, itibaso, winunagin ka pamilya. Tunggal may sa kumakada tayo, dahil ito itibatayan tayo because backslidden will never stop by a rebellious person in God. So dito, itimakita tayo, kapunan na dyan. Awan natin paglaingan niyo. Unan ni Diyos, itingiwat ni Jeremiah. Perpetual backsliding itiyamuya.
Saan nyo na kaya, hang kayo na garod nga dumlag iti bagbaga, aramidin nyo pa itagay na may kaniwas. You read it, but kung na verse 1 actually, dahito iti nakabubutan, nawan to iti lugar, napakaipunpunan nyo, manasayaan. Uuray na dito yung minatay, at saan to nga may espito, kasladan to nga dang na may warawara, ijay, pagnaan kita pa. Masya nga ugalit tayo, akas Pilipino, kanakas Iburo, we give respect to our dead, but in this portion of the scripture, sabi niya rito, yung mga buto ng mga pinuno ninyo, ng mga hari, ng mga pari, ng mga pastors, ng mga propeta, ng mga leaders ninyo, ilalabas ninyo yan bilang pagsamba sa mga Diyusan na yung binigyan ng importansya. Kat kuna na verse 2, you shall spread them before the sun and the moon and all the hosts of heaven whom they have loved. So they love the moon and the sun and the stars more than they love God. Wala na dito, not only they love whom they have served, and after whom they have walked, yun ang kanilang mga sinunod, and whom they have served. Na-mention ko sa inyo kanina, yung mga horoscope, huwag kayong maniniwala dyan. Ito ang sinusunod mo, kung bibili ka ng dyaryo para lang kumanap kung ano ang ibig sabihin ng araw na yun para sa iyo. Ito ang mangyayari. Whom you have worshipped, and they shall not be gathered nor be wearied, they shall be for dung upon the face of the earth. May isang warning na ito'y kadating. Dumsaan tayo nga dumdum mo. Ang dalang kitalong nga puntos nga kaya kung may hinay, my time is 11:32. And we're going to finish this message for 1 o'clock. So, ikita mo ng tiwas. Tugaw ka na saya, pare. Yan. Tugaw kayo na saya. At tingod kayo. Umuna, naapay nga saan da nga makabiro, ikiagas, ikisaksakit da. That's what I'm looking also. Kaputa na gito ang natatao sa bali hindi dinayaw na. They are looking for healing. They are looking for contentment. They are looking for prosperity. They are looking for anything that will satisfy them. Pero hindi nila mahanap. Kaya sabi ng Panginoon, is there no bag in you? Hindi ka ba nakukontento sa trabaho mo ngayon? Hindi ka ba nakukontento sa pamilya mo ngayon? Hindi ka ba nakukontento sa kasasaad mo ngayon? Bakit wala tayong contentment? Because we seek it wrongly. We are looking for them outside the things that were decreed by God. So muna nga makita tayo dito kakabsat, they refuse to return. Kaya nga sabi niya, lumabas sila eh. Sabi ng Panginoon, dito lang kayo. Ayaw nila. Because of the refusal to return, ano ang nangyari? First point is, confused decision. Akala nila, tama yung kanilang ginagawa. Marami sa atin ang ganyan. Akala mo, tama ang iyong pananampalataya. Tama ang iyong pagsamba sa Panginoon. Tama ang iyong ginagawa kasi nakikita mo ito sa ibang tao, nakikita mo ito na nagbibigay comfort sa iyo. Pero sabi rito, they are confused in their decision. Because they are confused in their decision, they cannot make the right decision.
Ito itibay sa mga banag nga kanayon ko ay pagpalagip kada kayo whenever you make decisions in life, always consider the Word of God, the will of God, and the work of God. Tatlo nga banag. The will of God. Will ba ng Panginoon na mag-asawa ka na unbeliever? Will ba ng Panginoon na humanap ka ng trabaho na malayo sa church? Will ba ng Panginoon na mas importante yung tarakan mo, yung garden mo, yung trabaho mo, yung alaga mo, yung pamilya mo, kung ano-ano man yan, kisa sa Panginoon? Consider the Word of God. Ano ba yung nakasulat sa salita ng Panginoon? Seek ye first the kingdom of God, and I will give all these things unto you. So yun ang sinasabi ng Diyos. Ako muna ang ipangpangrunang. Ako muna ang unahin mo. At lahat ng hinahanap mo, ibibigay ko. Pero mali, we are confused in our decision making. Ano yung resulta niyan? They refuse to return. Anda lang kaya't nagsubli. Di pagayatan niya po Diyos. Sanda nga kaya't kakitaan. Di sasaon niya po Diyos. Kung saan nga kaya't ka-involved. Di work niya po Diyos. We have many members in our church that are living that kind of life. Confused decision. Saan ka makapag-decide? Diyos na garot mo ibagbaga, saan ka pala nadunod? Saan natin napasama kadagitoy lang nakatao? Itaan niyo kanil. Death shall be chosen rather than life by all the residue of them that remain of this evil family. God accused them as an evil family at sabi niya, ang pinili niyo ay hindi buhay, kundi kamatayan. Kasi wala kayong iisang desisyon sa iyong buhay. Sa iyong isipan, you have multiple decisions. There is only one decision we are going to make, and that is to follow, to serve, and to be faithful sa Panginoon Diyos. At hindi na, ano nga diyan tayo, tibanag nga, agwa-dwa tayo kailan, pagpaka-faithful tayo sa ano. Make that firm commitment, firm faithfulness to be obedient to God. Saan nga, agwa-dwa, saan nga diyan, iwi-wait pa lang, wala pa lang, option kita nga, ay ako nga kaya. Kaya tayo later. Yung problema kami, kikitaan tayo gano'n dyan. Laulaw ka na tayo, kikitaan tayo lang dyan. Kaya tiiman tayo. Saan tayo mga kitaan doon niya, itikaya niya ang Diyos to us. So every time na makarin tayo, every time na ma-challenge, itinay nga pamati tayo, what we do is, we hide ourselves. Aglisi tayo. Aglemeng tayo. And most, excuse tayo. Why we do these things? Because confusion rules our minds and our hearts. So saan mo mo? Awanan ka na tayo, wisdom ka na, understanding, that's why confusion ang nangihiba ko. Numaysa ka na namati, saan nga dapat nga kasjay, hindi mapaspasama kita. Unanay J. verse 4, moreover thou shalt say unto them, sabi ng Panginoon kay Jeremiah, sinabi ng Diyos, shall they fall and not arise? Shall he return away and not return? Why then is this people of Jerusalem slidden back by a perpetual backsliding? At dati kabalanda nagsubli ng Manila. Apay laya. Because they are prone to backsliding.
No, diya lang iti kay kayap na kadya madayo kini Apo Diyos. Diya isang mga surut iti pagyatan ni Apo Diyos. Gapon at isusurutan da, dagay da preferences da. What is good? What is comfortable? What is pleasant? What is prosperous? According to our eyes. Namindua kan nga nakatinag. Ang kan nga tinag kailangan kapatakdalo si kawad. Kunanga di verse 6, I hearken and heard, but they speak not aright. No man repented him of his wickedness, saying, what have I done? Grabe. Because they are confused in their decision making. Kanya di kunanga di libro ti Jeremiah, agbasbasol da, ngam saan da nga makita nga basol iti aramigan da. They are living in wickedness, but they say, what have I done? See? Yung lesson natin kanina, guilty of adultery, guilty of idolatry, pero ang sabi natin, hindi! Sumasampalataya ako sa Panginoong Diyos! Pero hindi pala. Sa salita lang magaling, pero sa gawa, wala. Pangalawa, they not only refused to return, they relented to repent. And because they have relented to repent, they have corrupted devotion. Yan ang second point. Corrupted yung kanilang devotion. Akala nila tama yung kanilang pagsamba, but it is corrupted. Kaya ingat po tayo dito. Kasi sabi sa verse 7, He they store in the heaven, know it for appointed times. In the turtle, in the crane, in the swallow, observe the time of their coming. But my people know not the judgment of the Lord. Mas mabuti pa yung mga ibon, mas mabuti pa yung mga hayop. May hiya silang natitira. Pero ang aking mga anak, sabi ng Panginoon, but my people know not the judgment of the Lord. My people refuse to know what is right and what is wrong. According to the word of God. Kaya yung devotion nila, yung kanilang pagsamba sa Diyos, inakasuhan sila ng Panginoon, it is corrupted. Yung mga offering ninyo, hindi katanggap-tanggap. Yung mga pinaggagawa ninyo, hindi ko tatanggapin yan. I will not recognize them. Why? Because it is corrupted. But these people does not see it that way. Tingnan natin. How do you say we are wise? In the law of the Lord is with us. Law certainly in vain made he, the pain of the scribe is in vain. Yung katalinuhan nila, naging kabubuhan. Bakit? Because they do not follow the word of God. Yung kanilang pagsamba, yung kanilang pagsilbi, tumakbo ka, nagpatulog ka. Walwali ka siya, huwag ka mag-identical man. Pupunta ka rito na matutulog ka. Yun, corrupted devotion. Walang takot, walang respeto. Grade 6 pa ito. As langay nga ay ayaw. So nga dito, di kabubutan ko eh. If my family, from my wife, to my kids, at yung mga apo ko, ay corrupted yung devotion nila, hindi kailanman magagamot yung sakit ko. I'm using myself as an example. Kung bakit perennial yung pagbisita ng sakit sa ating buhay, ng problema sa ating buhay, hindi kailanman ito matigil-tigil because something is wrong. Sabi niya, in our family.
At isang ugali dyan na corrupted yung devotion natin ay yung covetousness na minention dito. Covetous, wala kang nakikita kundi ang sarili mo. Hindi mo nakikita ang ibang tao. Kung tutulong ka man, yung itinutulong mo, yung tira-tira lamang, hindi ganun. Kung tutulong ka, yung the best, kasi yun ang nire-require ng Panginoon. What you do unto others, you are doing to me. Tutulong ka sa ibang tao, yung the best ang itulong mo. Bakit? Pag ginawa mo yun, yun ang ginagawa mo sa Panginoon. Pero nung ginagawa natin, kung ano yung tira-tira sa ating buhay, tira-tira sa ating pagkain, tira-tira sa ating pera, kung mayroong natira, ha? Kasi halos bawat isa sa atin, kulang pa yung sahod, kulang pa yung overtime, kulang pa yung effort natin, kaya palagi tayong nagkukulang. We find the secrets in the Word of God that prosperity, wealth, richness is available if only each of us, from the father to the rest of the family, learn to serve God and never corrupt our devotion. Dito diba tayo mga parientes? Magdati membro, di pamilya tayo mga backslider, we will be affected. No matter what you do, we will be affected. Kaya kailangan natin, sabi ng Bible, we have to rule with the rule of law. Ano yung law? The law of God. Kita ano dito ya? Relented to repent. Mauawagan dang nagbabawi ngam saan dang kayat. Kapunan na ijay verse 9. The wise men are ashamed. They are dismayed and taken. Lo, they have rejected the word of the Lord, and that wisdom is in them. Therefore, I will give their minds unto others. Judgment na ito. And their fields to them that shall inherit them. For everyone from the least even to the greatest is given to covetousness. From the prophet even to the priest, everyone deal it falsely. Do not deal falsely with God. We must give the best in us. The first day, we must give it to Him. Otherwise, hindi natin makikita yung kanyang biyaya sa second day hanggang sa seventh day. Palagi tayong nagugutom, palagi tayong may kulang, palagi tayong may sakit. Don't you know that good health and good life is highly possible? Yet it does not happen. Bakit po ba? Because we have corrupted our devotion. Hindi nakabase sa katotohanan ang ating pagsamba sa Panginoon. Iyon ay nakabase lang sa kung ano. Yung sabi ko nga sa inyo kanina, yung natira sa atin. Hindi kung ano yung ibinigay ng Diyos. So may nakis na isulat, covetous kayo eh. Nakakatakot ito kung talagang sanang pag-aralan natin, may hiya tayo sa Panginoon. From the following verses, sabi rito, for they have healed the hurt of the daughter of my people, slightly saying, peace, when there is no peace. Yung mga nagtuturo sa kanila, yung mga religious leaders, katulad ng pinag-aralan natin, mga scribes, mga Pharisee, mga pastor, mga prophet, mga ministers, mga church workers, ino-comfort tayo na tama yung ating ginagawa kahit confused yung ating decision at corrupted yung ating devotion. Peace. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan darating. Were they ashamed when they had committed abomination? No, they were not at all ashamed. Neither could they blush. May baso nag-blush ka eh. Pero dagay tao nga narumaman nga bibiyag iti baso sandan nga blush. Dagay backslider nga piringal iti backsliding, handan nga mga backslider da, nagbalinan nga normal kinyada ni Jai. Diyan umay nga makigimong kada tayo nito, nga isuko mati normal, nagbalinan nga burden kada tayo.
ipanangkita tayo kini Apo Diyos, babaunan tayo isuna. Imbis nga isuna timang babaon kada tayo. Nabayag ako nga makikimkimaw, hanggang nga masasinso, ikibiyag ko. Nabayag ako nga karkararag, hanggang masungsumbatan, ikikararag ko. This is the message for you. You have corrupted your devotion. You made yourself God. You do not want to submit before God. Yung wala namang nangyayaring problema sa akin, hintayin mo. Kasi yung sinabi doon sa verse 1 and verse 2, yun ang napakasakit na kahit sa kamatayan mo, wala kang value. Sa mga tumatandang katulad ko, yun ang hinahanap namin. Nasa aming kamatayan. May bantay kami mata. May punpun kami nga nasa lahat. Maunong iti pamilya. Dahil tayo kita rigagay because that is in the Bible. Thirdly, because they are confused in their decision, they have corrupted their devotion, they have compromised destiny. Grabe na ito. Kunana in verse 13, I will surely consume them, saith the Lord, and there shall be no grapes on the vine, nor fig trees, nor figs on the fig tree, and leaves shall fade away, the things that I have given them shall pass from them. Yung blessing, mawawala, mapapalitan ng curse. Gusto ba natin ito? Na nangyari sa atin? Why do we sit still? Assemble yourselves and let us enter into the defense cities and let us be silent there. For the Lord our God hath put us to silence and given us water of God to drink, because we have sinned against the Lord. Yung sabi ni Jeremiah, nangyayari ang mga bagay-bagay na ito because we have sinned against God. Yet these people does not recognize that they are sinning before God. Ang akala nila tama yung kanilang ginagawa. Katulad din natin, katulad mo kapatid. Na tama yung ginagawa mo, na andito ka lang pag gusto mo, pero pag hapon, wala ka na. Bakit? Ayaw mo. Gusto mong nasa pre-request ka, nasa prayer meeting ang pangalan mo, pero wala ka naman. Pag-araw ng panalangin, gusto mo lang na napipray ka. At yun ang kalukuhan ng bawat isa sa akin. Di ba? Di ba, Brad? Pinapanalangin ka namin. I'm praying for you. That is a very good words to say. But we have warnings in the Bible. Do not pray for people who are backslidden. Do not pray for people who claims they have received the Lord Jesus Christ and yet they are living a backslidden life and they are sinning before God. Do not pray for them. Pero tayo, kasi kuto-kuto tayo, hindi natin alam ang katotohanan. Gusto lang natin nabigyan ng peace. Ang isang tao, i-apis, ay ayakan isuna, ay comfort isuna. So, di ba rin tayo kakararagan miska? Medyo, abutin tayo katitikas dyan because we have misused prayer. We have compromised destiny. Kaya sabi sa verse 15, for we look for peace, but no good came. For a time of health, and behold trouble. Karangyaan, kasaganaan, kapayapaan ang hinahanap natin, pero digmaan ang dumating. Kalusugan ang hinahanap natin, kagamutan sa sakit ang dumating. Pero ano ang dumating sa atin? Problema at higit sa lahat, lumala yung ating mga sakit. And then let me speak to my family. Search your heart out. Are we kubitos? Are we really serving God?
Let me challenge you this morning. Tanggalin natin yung covetousness natin. Kasi ito, the snorting of his horse was heard from Dan. The whole land trembled at the sound of the neighing of his strong ones. For they are come and have devoured the land, and all that is in it, the city, and those that dwell therein. Sabi pa dito, for I will send serpents. Baka nung kumpara dito yung mga kaya na. Kung kanila pa ng patayon. Why care? Kada nga environmentalist and animal lovers. When your life is at stake. Sabi dito, kahit ipos will bite you, they will not be charmed, and they will bite you, say the Lord. Lahat ng klase ng problema darating sa atin. Why? Because we have compromised destiny. When I would comfort myself against sorrow, my heart is faint within me. Gusto kong humanap ng comfort, pero lalo akong nai-stress. Ano ba ibig sabihin niya? Sumakunan ni Doc William, yung pinakamatinding kasalanan ng tao ay kamalian natin ay when we are stressed. It destroys every part internal of our body. Internal part of our body. Stress. Hindi ka makahanap ng peace, hindi ka makahanap ng comfort. Anong dumarating sa'yo? Perennial problem. Bakit? Because you have rejected His rule. Yung first point natin, confused yung kanilang decision because they refused to return. Yung pangalawang point natin, corrupted in their devotion because they have relented to repent. They refused to repent. They delayed the repentance. Hanggang kaya kagsuplikin niya po Diyos, ipabigat na pa'y, ipa-schedule na pa'y tinagduma. And third point is this, they have compromised destiny because they have rejected His rule. They do not want to follow the rule of God. There is no law in their life. Duming, mabalinahan. The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved until we do. Do you want this to happen to you? Your destiny is the life of dancing. For the hurt of the daughter of my people, am I hurt? I am black, astonishment hath taken hold in me. Wala na akong magawa. The judgment is past. Sabi dito. Kunayan ko ijay, ang bababawi ya, kung kunan niya po Diyos, naladawin niya. Iso nga karit na kinyada, is there no balm in Gilead? You cannot find healing. You cannot find comfort. You cannot find peace. You cannot find provision. You cannot find contentment. The kadagiyay da bana ngayon sukat mo kinya. That's the accusations of God. Tumakderperami. Anya kadagiyay da bana ngayon sukat tayong kinya ko. Compromise destiny. God had purpose. The destiny in our life. The blessing in our life. But because we are compromised, hindi mangyayari ito sa atin. Let every knee, let every head, even our beloved visitors, you understand the message. You think you are worshiping God? Your devotion is right? Is it according to His word? Is it according to His will? This time you can make a firm decision, not a confused one. But kung ang tiniya ko Diyos, hear my move. Akawalan siya.
Saan yun nga itantan, iti panagbabaw. Ang po tayo nga tunggal may isa kada tayo managpasod. Even the members of our church. We are always sinning before God. Kung na po, pinatangkan tayo, tipuso tayo, nga usto tayo, aramidan tayo, saan tayo nga makita nga, basbason tayo. Ito ito mundaway, kung masidag tayo kay Diyos, kung na tayo kiniyan, pakawanan sa tanan natin Diyos. Nakita ko nga, ititaw na ang kapya, iti salutat, kan pizza. Nang runa iti biyag, saan ko nga kayat na umay iti patay, saan ko nga kayat na umay iti sakit, saan ko nga kayat na umay iti gubat, kayat ko nga biyag, iti kinataw na aking Diyos, iti na ito yung agundaway, pangasin, taninggam na ito yung apararap. Nubang ingilyo. That is a challenge for us. Saan tayo mga mabirukan, iti parago, iti ako, iti aramidon, iti ima tayo, na may kontra, iti pagayatan. Ito yung nabundawan. Will you come and pray for him and seek his forgiveness? If you genuinely receive and believe the Lord Jesus Christ, that He alone can save us. It's not this church, it's not your religion. Commit your life to Him. Ibigay po natin ang ating buhay sa Panginoong Diyos. At sana'y makapagsilbi, makapagsamba tayo sa Kanya. Lord God, Heavenly Father, thank you so much for this privilege to preach this message to your people. Kasi nga po Diyos, tapakawalan na kami, iti kinagado, iti pagkukurangan ni kunsika. Na may nisan, saan gusto, iti panagdisisyon ni. Nagroon na po Diyos, iti panagdayon. Sabi nga kaya ta po Diyos, na may gandang iti dusang kada kami. Kasi nga po Diyos, iti po pa, iti salunga ka. Tapos adda nga makapagserbi kami kunsika. Adda nga makapagdayaw kami kunsika. At yan to, ti baga, iti nagduman na saan nga namati, karkarang da iti dang unfaithful na po Diyos. No, sinupay iti mga ipapabating agserbi, isuda pa'y ako Diyos, iti matamtamaan, iti sakit, isuda pa'y iti agrigriga, isuda pa'y iti kakasi, adi pa'y awan tinay dumaan, iti namati, kinkang ako Diyos. Pangasin, biglang pamana iti napakasin. May you provide blessing, may you provide the best in the life of your people as we humble down before you. Pangasin namin Diyos. A long life, a peaceful life, and a healthy life. Dahil ako mati ito mo. Serbi kami, nagdayaw kami kan sikat. Surutan mo iti pagayatan. Idauluan na kami. Saan nga na kami? Iti masursurot mo di kan sikat. Dinggam kumada ito yung napakasin mo. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat. And before we finally end and move out of this place, dahil kuman nga yaban, hindi may saan nakapsat, di kapsat na dayuman or Hana. Inaga na dahil ito yung Hana. Medyo ba isa? Anag-grade? Anag-grade. So, church, nabayag na makiki-join ka na tayo ni Hannah Gray, alias Dayuman, or Dayuman alias Hannah Gray. Isun actually nagpakada ni Pastor ni Pastor Strauss, which I knew.